Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. 9:57, mabilisan na lamang. Dr. Camille Garcia, magandang umaga po. Hi, good morning. I'm sorry for letting you wait, Doktora. Alam mo, marami talaga hitik na hitik itong programa natin. Pero ngayong araw, Doktora, mabigat itong problemang dinadala nitong letter sender natin. Oo. Very, very deep and very, very heavy. Ito po ang kanyang liham, Doktora. Ano po, Doktora Camille? Okay, sige. Boss Erwin, isa po akong car salesman ngayon, pero dati po akong macho dancer sa isang gay bar sa Quezon City. 24 years old na po ako at 4 na taon ko nang iniwan ang pagtrabaho ko sa club pagkatapos ko ng kolehiyo. Ang problema ko, Boss Erwin, ay itong matandang biyenan o tiyahin. Matandang tiyahin ng girlfriend ko na edad 58 years old na po. Itinago ko po kasi sa girlfriend ko at sa kanyang pamilya ang marumi at nakakahiyang trabaho ko noon. Dahil may kaya po sila at natatakot po akong breakan o paghiwalayin kami ng girlfriend ko ng kanyang pamilya pag nalaman na ako'y dating callboy. Naging customer ko po kasi noon ang tiyahin ng girlfriend ko. Banta niya sa akin na isusumbong ako sa girlfriend ko at sa pamilya niya kung hindi ko siya pagbigyan sa kama. Minsan ko na siyang pinagbigyan last year. Ang muntik na pong maputol si Junjun dahil kinagat niya ito sa sobrang gigil. At nitong weekend lamang ay muli na naman itong nagbanta na isusumbong ako pag di ko na naman siya pagbibigyan. Ano po ang dapat kong gawin, Boss Erwin? Dahil bukod sa mukhang bangkay na ang tiyahin ng girlfriend ko, ay sobrang erit pa nito. At nakukonsensya na po ako sa GF ko. Help naman dyan, Boss Erwin. Andrew ng San Andres. Doc Camille, take it away. Okay, alam mo, Andrew, unang-una, sana pinagtapat mo kaagad sa girlfriend mo eh. Kasi kung mangyayari man, hindi man sa girlfriend mo, at baka magkaroon ng pagkakataon na habang namamasyal kayo, may nakakilala sa'yo na talagang dating naging customer mo. Mas mahirap yun na, di ba, paano mo nakilala tong aking si Andrew, ganun. Kasi dati akong customer, di ba, parang maglalantaran lalo. So siguro talagang the truth shall set you free. Yun ang pinaka-importante. Psychologically, alam ko you're prepared na pwedeng mangyari to anytime. Ito lalo kang nalulugmok sa kasalanan kasi kung napagbigyan mo noon, tapos ngayon, mas tumitindi yung pagpa-blackmail sa'yo. At saka paulit-ulit na gagawin ito, Doktora Camille, paulit-ulit na gagawin. Mabuti sana, mukhang nandidiri siya doon sa tiyan. Mabuti sana kung sexy yung tiyan, mga bala artista. Mukha raw bangkay, Jesus Maria Joseph. Baka bungal pa itong hayop na ito. Yung sinasabi pa niya na gano'n ang ginagawa, naku, Andrew, baka mamaya talagang mawala na si Junjun ng tuluyan niya. Pag ganyan ang nangyayaring yung inaapi siya Yung kanyang fear na baka mandiri nga si girlfriend o mandiri ang pamilya, how is that? Mukhang mahal na mahal niya po itong girlfriend niya, Doktora. Alam mo, ang daming mga pagkakataon na pagdating sa ganyan, kung sinabi mo yung katotohanan, tapos kung sabihin mo na gusto na ipa-check up ka for medical clearance for health purposes, wala kang dapat ikatakot. Kasi kung mahal ka ng tao, tuloy-tuloy ang pagmamahal sa'yo. Kung kinakailangan na panindigan niya na talagang mahal ka niya kahit na yung mayaman ng pamilya, meron mga ganong klaseng babae, lalo na sa mga nagsasabi ng katotohanan. Mas magkakaroon ka ng yung peace of mind, mas maiintindihan mo, baka mamaya yung mismong girlfriend mo pa ang magtatanggol sa'yo. Dahil meron talagang mga kababaihan, pag sinabi mo yung katotohanan na ganyan, pag sinabi mo na ganito ang mga pangyayari sa buhay, kaya ka nakapag-aral, kaya ganito ang ginawa mo, o diba? Kung tatanggapin, paano ko hindi tatanggapin, Doktora? Okay. Kailangan ready din sa dulo. Siguro kailangan psychologically prepared siya, emotionally, at the same time, spiritually. Huwag nang sisisihin na bakit ganito, ganyan. Kasi talagang may mga pagkakataon na hindi katanggap-tanggap sa ibang tao, na yung bang kahit na alam mong ito
para yung maging maayos yung buhay mo, masyadong pinapairal yung moral issues at saka yung sasabihin moral values na hindi naman yun yung tamantayan pagdating sa pag-ibig. Alam mo, doktora, ang nagpapakasasa lang dito si Tiyahin na matanda. Ano? Habang tinatago niya ito, sasabihin ni Tiyahin, libre na naman ang aking chup-chup. Imagine mo, libre, samantalang dati nagbabayad siya. Sus Marios. Doktora, ito masasabi ko. Isipin mo naman, Panginoon ko. Ay, nako. Ay, naku. Ay, mukhang raw bangkay ang itsura ni... Di ibig sabihin si Tiyahin, mukhang ang payat pang pisngi. Dapat siguro, ala pang ngipin. Eh, sabi mo na lang, Erwin, kung walang ngipin yan, di grabe na lang yung kanyang, ginagawa. Parang pag ganun kasi, hindi, dalawa ko mambibiri. Anyway, Doktor, so Andrew should be ready. Oo, kung sa tingin niya na kulang yung kanyang preparation, nandito naman ako para tumulong sa kanya na he has to be psychological and emotionally prepared. Alright, Doktora Camille Garcia. Ako, Doktora, maraming salamat, ha? Ako, magandang umaga, Doktora. Ipakita, pwede mo ba i-post yan yung litrato na yan sa FB natin? Oo. Ipakita, para makita lang ng mga kababayan natin itsura ni Tiyahin. Maraming salamat, Doktora, ha? Thank you, Doktora. Okay, sige, welcome, Erwin. Sige. Nakapost na ba? Papakita ko ng mga kapatid yung itsura ng Tiyahin. Ito yung itsura, yung ganito yung ang itsura ng Tiyahin na sinasabi ni Andrew. Kasi base doon sa kanyang paglalarawan, hindi ko na po pwedeng banggitin kasi itong mga nagbi-message sa akin, nagpi-PS sila sa akin, pinapakita nila mga picture, mga kuwan. Hindi ko naman pwedeng ilabas dito basta-basta. Pero mga kapatid, kung ganito naman, Diyos ko po naman yung para ka nang nirate ng pitong kabayo. Diyos ko po, kung ito ang makakatambalan mo. Paano ang itsura ulit, Edson, ipapakita lang ho namin yung itsura nitong Tiyahin. Ito, hindi naman ito exactly, pero ganito po itsura ng Tiyahin, mga kapatid. Ayan, pinopost na po ni Edson. Saan makikita ang account yan, Edson? Nako, ayan na. Sa Tulfo Real po, para makikita po ninyo. Naka-live na siya sa Tulfo Real. Naka-post na, Edson. Ayan. Yan ang itsura, payosi-yosi pa, yung babaeng yan. Ano po? Hanapin po ninyo. Ba't Tulfo Real? Hindi ko pa naman nakikita. Ba't di ko nakikita? Nasa comment section. Puntahan nyo sa comment section, nakikita po nyo. Ganon ang mukha noong Tiyahin ng girlfriend. Ganyan. Akalain mo, Jesus Marios, at kung gano'n, mapapasigaw ka, hindi mo alam kung tiyanak o kabayo yung hayop na ito, o kapre.